bago namin narating ang falls na gusto namin puntahan, inahon muna namin ang kabundukan ng Mount Oro. Dito ko lang kasi ang daan papunta dun sa falls na pupuntahan namin. Ang Mount Oro ay mayroong 340 meters above sea level at mayroon din siyang max gradient na 17.5, kaya medyo may kataasan din talaga to. Pero sulit naman kapag narating mo na ang ibabaw ng bundok na to dahil napakaganda talaga ng tanawin dito. Kita mo talaga yung syudad ng Metro Manila, tanaw na tanaw mo dito. Pati nga yung isla ng Batanes matatanaw mo dito. Basta isipin mo lang, isla ng Batanes yung natatanaw mo. Hindi kami pwede magtagal dito dahil ayon sa lokal dito, malayo pa raw yung falls na pupuntahan namin magmula dito. Kaya kailangan na namin pumadyak at umulan pa nga. Kaya naging maputik yung daan. Isa to sa naging problema namin. Lalo na nung pababa na kami nung ilog. Kailangan namin mag-trekking. Mga 40 minutes papunta dun sa baba sa may ilog. Kailangan na rin namin iwan yung bike dun sa may taas kay Tatay Bronson kasi hindi na talaga uubra. Bukod sa makitid yung daan, bangin pa yung gilid. Saka maputik na masyado yung daan. Delikado talaga, madulas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari na nga yun nangyari. Nadulas yung kasama ko. Shit! Ay hindi, teka, ako pala yan. Nagkamali ako ng nailagay. At sa hirap ng dinaanan namin, narating din namin ang Kipot Falls. Ay, sa wakas, salamat naman at makakaligo na ng masarap. Makipot lang ang ilog na to, kaya siguro siya tinawag na Kipot Falls. Pero grabe ang tubig dito, sobrang lamig, grabihan.